mga sinibak at pinatanggal na noontime shows ng MTRCB at pinatawan ng parusa. Wawa Willie. Pinatawan ng karampatang parusa ang TV program na Wawa Willie ni Willie Revillame noong 2013 dahil sa skimpy outfits o masyadong sexy na kasuotan ng kanyang mga dancers. Inilagay sila sa ilalim ng 3-month probation ng MTRCB, kasama na rin ang rating sa show na Strong Parental Guidance o SPG. Ang probation ng programa ay nangangahulugang ang bawat episode nito ay kailangang dumaan sa review ng board. Tinanggap naman ng mga producers ng show ang sanction na ibinigay sa kanila, maging ang desisyon at kondisyon na inilaan ng Censors Board. Willing Willie. Nakatanggap ng 1 buwang suspensyon ang variety show na Willing Willie ng TV5 at ni Willie Revillame noong 2011 matapos na magtanghal ng isang 6-year-old na batang lalaki sa March 12 episode nito ng isang suggestive dance habang umiiyak sa harap ng audience na nagtatawanan. Ayon kay MTRCB Chair Grace Polya Manzares, naniniwala ang ilang miyembro ng board na kailangang parusahan ang TV5 para sa nasabing episode at sinabi ni Social Services Secretary Dinky Soliman at Human Rights Commission Chair Loretta Rosales dahil iyon ay isang paglabag sa batas laban sa child abuse o Republic Act No. 7610. Isinailalim din ito sa probation. Ibig sabihin, ang programa ay nangangailangan ng pang-araw-araw na permit mula sa MTRCB bago makapag-air ng live matapos maalis ang ipinataw na suspensyon. Wawawi. Taong 2007 ang mapatawan ng 3 araw na suspensyon ang noontime show noon na programa pa ng ABS-CBN dahil sa isang wardrobe malfunction ng kanilang guest artist. Pero nanindigan ang business unit head na si Cynthia Jordan na aksidente ang nangyaring pagkakahulog sa suot na garterized tube top ng aktres na si Eda Nolan habang nagsasayaw para sa promo ng bagong nilang palabas na Go Kada Go. Nagsumite naman sila ng apela sa opisina ni Chairman Consoliza Laguardia para matugunan ang issue. Humingi naman ng paumanhin si Willie Revillame sa mga nasaktan at na-offend ng programa dahil sa nasabing dance prod mishap. MTB. Noong August 6, 1999 ay nasuspinde ng 20 days ang noontime show ng ABS-CBN na Magandang Tanghali Bayan dahil sa mga green jokes na binitawan ng mga host na sina Willie Revillame, Randy Santiago at John Estrada sa segment nitong Calendar Girls. Ayon kay MTRCB Executive Director Raquel Ray, inimbestigahan nila ang reklamo sa 3 host at pinaalalahanan din sila ni Pangulong Arroyo na pairalin at ipatupad nila ang karapatan at paggalang sa mga kababaihan. Subalit na ulit muli ang suspensyon matapos ang ilang taon nang magbitiw sila ng ilang green jokes sa segment nilang Super Jack and Poy para sa reformatted noontime show na Masayang Tanghali Bayan. ASAP. Noong February 26, 2013, ipinatawag ng MTRCB ang staff ng weekly musical variety show na ASAP para sa gender sensitivity investigation sa wet performance number ni Ann Curtis para sa programa. Nangyari ito sa pagse-celebrate niya ng kanyang 28th birthday sa ASAP 18 habang kinakanta ang awitin ni Rihanna na Diamonds. Nasa gitna si Ann ng stage at ang spotlight ay nakatutok sa kanya, suot ang isang provocative outfit na long black tie-high slit gown habang mayroong overhead water na nagpapabasa sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Ann na walang dress malfunction ang naganap dahil ang gown na suot niya gawa ni Boom Sason ay mayroong protective bodysuit na may hidden tanga. Matapos naman ang meeting ng ABS-CBN executives sa MTRCB, hindi na ito nagpataw ng anumang parusa laban sa programa at nakatulong dito ang pangako ng aktres na hindi na iyon mauulit pa. Eat Bulaga at The Raisa May Show. Ipinatawag ng MTRCB noong 2013 ang mga producers ng Eat Bulaga at The Raisa May Show para sa isang mandatory conference.
tungkol sa mga eksenang di umano'y insensitive at hindi pala kaibigan sa mga bata at sinabing nilalabag ang dignidad ng mga ito. Binanggit nila ang 2 episode kung saan nakita nila ang mga paglabag. Una ang July 29 episode ng Eat Bulaga kung saan si Vic Soto ay bumuga ng juice sa mukha ng batang host na si Riza May Dizon sa segment na tinatawag nilang Ang Joke Ko. At ang ikalawa naman ay sa isang episode ng The Riza May Show noong August 14 kung saan tinawag ng isang nanalong contestant ang bata na landing bata ka, na sinagot naman ni Riza at sinabing, "Bata pa po ako, ate, wag dahan-dahan. Ikaw naman ang sungit mo sa akin." Sinabi ng MTRCB na ang eksena ay nakakabahala dahil si Riza ay pinagsasamantalahan dahil siya ay kinukutya, pinapahiya at pinababayaan ang naging kilos ng host. Party Pilipinas. Hindi rin nakaligtas ang GMA7 weekly variety program na Party Pilipinas sa istriktong pagbabantay ng MTRCB sa mga live show sa national television. February 8, 2013, nang magpataw ang MTRCB ng 6 na buwang probation period sa variety show para sa sinasabi nilang isang mahalay na dance number na ginawa ni na Lovie Poe at Rocco Nacino. Sa opening number kasi nila sa programa, nakita silang nasa kama na tila nagpapakita ng sexual act. Inutusan din nila ang GMA Network na humingi ng tawad sa publiko. Bukod dito, inutusan din nila ang mga sangkot na opisyal, direktor at producer ng palabas na sumailalim sa sensitivity training. Wawawin. Halos lahat nga ng programa ni Willie Revillame ay nabigyan na ng warnings at ilang suspension notices ng MTRCB. Sa huli nitong programa na Wawawin na ipinalabas sa GMA7, maging sa panandalian nitong pag-ere sa All TV Channel 2, tila na nahimik na ang mga reklamo laban sa format na inilabas nila sa ere at natuto na rin ang production ng programa. Natigil ang mga sanctions na nakukuha nila sa Censors Board dahil ang pakay nila sa programang ito ay makatulong, lalo na sa mga nangangailangang kababayan. Kahit na madalas na makikitang pinapagalitan ni Willie ang kanyang staff at naglalabas ng saloobin sa mga puna ng mga netizens sa kanya. It's showtime. Pinatawan na nga ng 12-day suspension ang noontime show matapos ang ginawang deliberasyon ng MTRCB Hearing and Adjudication Committee sa reklamo kaugnay ang segment na Isip Bata kung saan nakita ang ginawang pagdila ni na Ayon Perez at Vice Ganda ng icing gamit ang kanilang daliri. Pero bago mangyari ito, ilang mga warnings na din ang naibigay ng ahensya sa noontime show para sa taong 2023, kung saan dawit sina Vice Ganda, Jong Hilario at Vong Navarro. Nariyan din ang warning na ibinigay nila sa indecent attire at performance ni Kim Duenas sa Girl on Fire segment noong February 14, 2023. Hindi naman iyon ang unang beses na napatawan ng suspension o nabigyan ng parusa ang It's Showtime. Noong January 2010 ay nasuspindi ng 20 days ang programa na may titulo pang Showtime noon dahil sa guest judge nito na si Rosana Roses na gumawa ng mga mapanlait na puna sa mga guro. Ipinag-utos din ng MTRCB ang pagsasampa ng mga kasong kriminal laban kay Florida Tan, Vice-Presidente ng ABS-CBN para sa programming, at iba pang opisyal na responsable sa violation. Gayunpaman ang pagsuspindi sa programa ay tumagal lamang ng 6 na araw matapos magpalabas ng Court of Appeals ng 60-day temporary restraining order laban sa MTRCB noon ding January 2010. Naulit naman ang suspensyon noong October 7, 2015 dahil sa dating game segment na Nasaan Ka Mr. Pastillas, kung saan ito ay umani ng batiko sa mga netizens at sa grupo ng kababaihang Gabriela dahil sa umano'y mapang-abusong pagpapakita nito sa kababaihan. Ipinatawag ng MTRCB ang mga executives ng palabas para pag-usapan ang nangyari sa segment. Matapos ang masusing investigasyon, nagpataw ang ahensya ng self-regulation sa nasabing programa na may listahan ng mga mungkahi upang mapabuti ang nasabing segment.
Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.